Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay maraming lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. May nagtanong sa akin na guro. Ang tanong niya, pwede raw bang pagalitan ng principal ang isang guro? Disclaimer, itong topic na ito, this is not giving an opinion sa isang incident na napapabalita, This is merely a general topic kahit walang incident. Kung yun bang mga subscribers natin ang tatanungin, hindi ba dapat pinapagalitan ng principal ang kanyang guro, Bakit minsan may guro, may situation na nagagalit yung guro sa kanilang principal, Ano ba ang kaisipan ng ating mga guro tungkol sa usaping ito? Kasi nagiging issue ngayon yung usapin na katulad nito. Alam nyo, dear teachers, tao rin yung inyong mga principal. Meron din siyang emosyon na nakatawa, emosyong nakangiti kapag kausap nyo siya, at emosyon na nagagalit din yung principal kapag kausap nyo siya. Kung nagalit ba ang isang principal sa guro, meron ba itong irregularities o pagkakamali? May mali ba ang principal kung pagalitan niya yung kanyang guro? Alam nyo, dear teachers, case-to-case basis or depende sa mga pananalitang babanggitin sa guro or depende sa mga salitang lalabas sa bibig ng isang punong guro. At pwede rin natin sabihin na depende sa sitwasyon. Alam nyo, dear teachers, ang mga principal, may mga pagkakataon na nagagalit din sila dahil ito ay normal na emosyon ng isang tao. Ang mga principal ay may situation din na nakakapagtaas sila ng boses sa kanilang mga guro dahil sa situation na probably, may situation na nakakagalit. Kung ganito ba ang situation, meron bang irregularity yung principal? Ang sagot ay depende. Kung ang galit ng principal o yung pagtaas ng boses ng principal ay mga pananalitang nakaka-humiliate, nakakababa ng dignidad ng guro, meron itong irregularity. Kung ang galit ng principal ay may mga salitang defamatory, meron itong irregularity. Kung ang intensyon ng principal sa kanyang galit ay hiyain yung kanyang guro, pwede nating sabihin na merong mali yung principal. Pero kung yung galit ng principal, makinig kayo rito, or yung pagtaas ng boses ng principal ay wala namang salitang nakakababa ng dignidad ng guro, walang salitang pamamahiya sa guro, o hindi naman defamatory sa isang guro, so walang mali rito or walang irregularity on the part of the principal. Kasi gaya ng sinasabi ko kanina pa, ang principal ay tao rin na minsan hindi napipigilan ang galit or pagtaas ng boses na dapat nauunawaan ng ating mga guro. Sir Bong, paano po kung pinahiya ako ng aking principal sa harap ng isang magulang, Alam nyo, this is a different story. Kung ganito yung situation, may mali sa principal or pwede natin sabihin na may irregularity sa ganitong situation. Kasi ang dapat na procedure, kung nagkakaroon ng problem between parent and teacher, dapat hear both sides muna separately. Alam nyo, huwag muna pinag-uusap ng sabay sa harap ng principal yung guro at yung magulang. Dapat yung principal, kausapin muna yung guro ng hiwalay. Then, tanungin yung guro kung payag siya na harapin yung parent. Kasi
pwedeng tumanggi ang guro na hindi siya humarap sa parent. Now, kung pumayag yung guro na makipag-usap sa magulang na nagrereklamo sa harap ng principal, huwag dapat maging bias yung ating mga principal. Kasi ang palaging purpose ng pag-uusap ng guro at parent ay para dapat mapag-ayos lamang. Kung ayaw paayos ang parent sa kanyang complaint sa guro, meron namang kalayaan yung parent ng formal complaint laban sa guro. Pero yung sinasabi ni Sir Bong, sa pag-uusap na kaharap ng guro, huwag dapat papahiyain ng principal yung guro. At same thing, huwag din naman dapat pahihiyain yung ating mga parent. Again, ang purpose palagi ng pag-uusap ay dapat mag-ayos at dapat pagkaunawaan. Now, sasabihin ng principal, kaya niya pinagalitan yung isang guro sa harap ng magulang dahil may mali yung guro. Alam nyo, given or provided na may mali ang guro, huwag pa rin pagagalitan or hihiyain yung guro sa harap ng parent. Kung gusto magalit ng principal sa kanyang guro, dapat kausapin niya ng sarilinan na hindi kaharap yung parent. Meron ba kayong natutunan sa pinag-usapan natin ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.